Nakahanap ang ilang kabataan ng advanced na alien combat suit. Sinubukan nilang buksan ito gamit ang isang chainsaw. Ngunit hindi nila ito maputol. At ang mga nasirang bahagi ng baluti, automatikong muling nabuo kapag nakipag-ugnay sa tubig. Iyon ay kapag isa sa kanila ilagay ang kanyang kamay sa tentacle ng suit. Sa hindi inaasahan, ang mabigat na suit. Nagsimula talaga itong gumalaw kasabay ng mga galaw ni Bai Mao. Maaaring ang susunod na segundo, hindi mabilang nakarayom ang ipinutok ng suit sa kanyang balat. Sobrang lakas ng loob para tanggalin ang kamay niya. Tingnan ang mecha na lubhang mapanganib. Nagpasya si Xiao Yi na ibigay siya sa mga otoridad ng militar. Nauwi sa pagharap sa mga anti na nagpoprotesta. Si Xiao Li, na gustong makialam, ay nalito at inaresto bilang isang radikal. Si Xiao Li, na gustong makialam, ay nalito at inaresto bilang isang radikal. Dahil dito, naitago ni Xiao Li ang katotohanan tungkol sa alien suit. 2 araw lang ang nakalipas. Nagulat ang Moscow sa isang napakabihirang meteor shower. Hindi mabilang na tao ang dumating para manood. Nais nilang masaksihan ang maikli at magandang sandali na ito. Gayunpaman, walang pakialam sina Xiao Li at Julia sa mga shooting star. Tila may mga apurahang bagay na dapat asikasuhin. Naunawaan ng magkakaibigan ang intensyon ng dalawa. Diretso nilang binigay sa kanila ang susi ng kwarto nila. Sa hindi inaasahan, isang alien ship ang nahalo sa mga shooting star. Ang spacecraft ay natamaan ng meteorite at nalihis mula sa kurso nito. Nahulog siya sa Earth kasama ang mga shooting star. Nakita ng militar ang isang hindi pa nakikilalang bagay na pumapasok sa atmosfera. Agad silang nagpadala ng mga manlalaban upang humarang. Nang makita niyang hindi sumasagot ang alien ship, ang mga mandirigma ay naglunsad ng 2 misile. Malubhang nasira ang barko at nahulog sa lupa. Kasabay nito ang pagbuo ng isang shockwave ng enerhiya. Nagdudulot ng pagkawala ng kontrol sa mga kalapit na mandirigma. Kailangang gumawa ng emergency parachute landing ang mga piloto. Sabay-sabay, nawalan din ng lahat ng signal ang mga electronic device ng mga manonood. Nakatingala, ang sasakyang pangkalawakan na may asul na apoy ay sumusulong patungo sa lungsod. Sa wakas ay napagtanto ng mga tao at nagmamadaling tumakbo palayo. Gayunpaman, huli na. Sina Xiao Li at Julia ay nag-enjoy sa isang umuusok na romansa. Sa susunod na segundo, ang bubong ay napunit. Agad na namatay ang kaibigan sa bubong. Ang napakalaking puwersa ng epekto ay nagpapadulas sa barko. Naputol ang matataas na gusali sa daan. Matapos magdulot ng hindi masasabing pinsala. Sa wakas ay lumapag ang sasakyang pangkalawakan sa estadyum. Napagtanto ng sandatahang lakas ang kabigatan ng sitwasyon. Agad niyang iniutos na ikordon ang eksena. Si Commander Lao Li at mga kinatawan ng Kongreso ay pumasok sa blockade area. Paghahanda upang mapayapang makipag-ayos sa dayuhan na sibilisasyon. Paghahanda upang mapayapang makipag-ayos sa dayuhan na sibilisasyon. Makalipas ang ilang sandali, isang cool na mecha warrior ang lumabas sa spaceship. Maligayang pagdating sa Earth. Huwag maging emosyonal. Ang mga dayuhan ay nakikipag-usap sa dalawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng isip. Gayunpaman, naapektuhan ng magnetic interference ang senador na may pacemaker. Hindi nagtagal ay nahimatay siya sa sahig. Ang interstellar contact na ito ay maagang natapos. Pagkatapos, ipinaalam ni Commander Ray sa kanyang mga nakatataas ang tungkol sa sitwasyon. Sinabi ng mga dayuhan na wala silang masamang intensyon. Aalis sila sa Earth sa sandaling ayusin nila ang barko. Gayunpaman, dahil sa magnetic shielding sa paligid ng barko, mabibigo ang lahat ng electronic device na malapit sa barko. Dapat nating panatilihin ang isang sapat na distansya mula sa kanila. Ayaw ng sandatahang lakas na lumala ang sitwasyon. Sa ngayon, mapagkakatiwalaan lamang natin ang mga salita ng mga dayuhan. Kasabay nito, nagpadala sila ng mga tropa upang mahigpit na subaybayan ang bawat paggalaw ng barko. Mahigpit na subaybayan ang spacecraft. Hindi makapasok ang mga sibilyan sa nakaharang na lugar. Anak ni Commander Ray si Yulia. Nakaligtas ka lang sa kalamidad na ito. Nalungkot si Yulia nang malaman ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Nalungkot siya ng husto. Naniniwala siyang alien ang pumatay sa kanyang kaibigan. Pagka-uwi, binuksan ni Yulia ang safe ng kanyang ama. At ninakaw ang pistol sa loob. Pagkatapos ay pumunta siya sa workshop ng kanyang boyfriend na si Xiao. Narinig ng ilang excited na lalaki ang tungkol sa pagharap sa mga dayuhan. Agad itong nagdulot ng interes. Nagpasya silang pumasok sa quarantine zone para mag-imbestiga. Sa pamumuno ni Xiao Li, lahat ay dumaan sa tunel at nakapasok sa quarantine zone. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa gusaling tinitirhan ng kaibigan. Natagpuan nila ang isang metal na aparato dito. Maliwanag na dayuhan ang pinagmulan. Sa oras na ito, mag-isang pumunta si Yulia sa kwarto ng kaibigan. Sa oras na ito, mag-isang pumunta si Yulia sa kwarto ng kaibigan. Napatingin siya sa litrato ng kaibigan na may halong damdamin. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang dayuhan sa mga nasira. Si Yulia, natakot, nagpaputok ng baril. Dahil dito, gumawa siya ng maling hakbang at muntik na siyang matumba. Gulat na napatingin si Julia sa alien. Natuklasan nila na sa ilalim ng helmet ay may mukha ng tao. Narinig ng nobyo ang tawag at agad na umakyat sa hagdan kasama ang iba. Isang grupo ng mga taong nalilito. Inatake nila ang alien ng galit na galit. Nahulog ang alien mula sa taas. Nang bumaba ang lahat para makita, tanging isang walang laman na baluti ang natitira. At ang mga marka ng dugo sa loob ay nakakagulat na katulad ng sa mga tao. Natagpuan ni Julia ang alien na nakahiga sa mga manikin. Pero hindi niya sinabi sa mga kasama niya. Dahil malapit na ang curfew, hindi ligtas na manatili doon ng matagal. Gusto ng ilan na bawiin ang metalikong baluti at mga kagamitan. Sa kasamaang palad, ang ingay ay umakit sa mga kalapit na sundalo.
Ang ilan ay kailangang tumakas dala ang kanilang baluti. Dinala ng mga sundalo ang mga kagamitang metal pabalik sa laboratorio. Tinitingnan ng mga siyentipiko ang mga produktong ito. Naobserbahan ng mga siyentipiko ang gayong paglikha. Hindi alam kung saan magsisimula. Pagka-uwi, nahiga si Julia sa kama at nag-isip. Iniisip na niligtas ako ng mga alien. Nakaramdam agad siya ng hiya. Kaya, bumalik siyang mag-isa sa quarantine zone sakay ng kotse. Naalala niya na iniligtas siya ng alien. Dinala niya ang kanyang kasamahan na si Xiaojin, na naghahangad na maging isang doktor. Laking gulat ni Xiaojin nang makita ang alien. Namangha siya sa pagkakaroon ng matalinong buhay sa universo. Isang maikling inspeksyon ang ginawa niya sa katawan ng alien. Ngayon ay kagyat na bigyan siya ng pagsasali ng dugo. Ginamit ni Julia ang network ng mga kontak ng kanyang ama. Nagawa niyang iligtas ang alien mula sa bingit ng kamatayan. Natuklasan ni Xiaojin ang uri ng dugo ng alien. Nagkataon namang bumagay ito sa blood type ni Julia. Sa gulat ng lahat, nahimatay si Xiaojin bago pa man niya simulan ang iniksyon. Kinailangan ni Julia na bigyan ng iniksyon ang sarili. Sa loob ng tahimik na operating room, napagtanto nila na ang kanilang teknolohiya ay higit pa sa ating sibilisasyon. Ganun pala ang feeling ng in love. Matapos ang pagsasali ng dugo, pinuntahan ni Julia ang alien para tulungan itong tanggalin ang karayom. Sinamantala niya ang pagkakataong hawakan ang kakaibang texture ng balat nito. Sa sandaling ito, hinawakan niya ang kamay ni Julia. Isang high-tech na bracelet ang inilipat sa kamay ni Julia. Wala nang panahon si Julia para mag-isip. Dinala niya ang alien pabalik sa shed cabin ng walang tigil. Pagkatapos lamang na maitali siya ng maayos ay naramdaman niyang ligtas siyang maligo. Pero nagulat siya sa nakita niya sa harapan niya. Nakontrol ng bracelet ang daloy ng tubig. Maya-maya ay nagising din ang alien. Nakapagtataka, marunong siyang magsalita ng Ruso. At nagpakilala pa siya bilang Haken. Iniligtas siya ni Julia para lang ibalik ang pabor na iligtas ang kanyang buhay. Siya ay nag-aalala na ang dayuhan ay maaaring maging sanhi ng kanyang mga problema. Kaya, pagkatapos bigyan siya ng ilang damit, pinaalis niya siya. Gayunpaman, ang hindi kilalang dayuhan ay mabilis na nahuli ng mga pulis. Gusto ni Xiaoli na buksan ang alien battle armor. Ngunit hindi niya magawa, kahit na gumagamit ng maraming pamamaraan. At ang mga nasirang bahagi ng armor ay otomatikong nag-aayos ng kanilang mga sarili kapag nalalapit sa tubig. Nagpasya si Xiaoli na ibigay siya sa mga otoridad ng militar upang harapin. Nauwi sa pagkaharap ng mga anti na nagpoprotesta. Si Xiaoli, na gustong lumaban, ay napagkamalan na isang radikal at inaresto. Ang matandang Lei, na dumating upang kontrolin ang sitwasyon, ay nakilala kaagad si Xiaoli. Hindi na niya inaprubahan ang relasyon ng kanyang anak sa kanya. At ngayon ay lalo siyang naging sarcastic. Dahil dito, naitago ni Xiaoli ang bagay tungkol sa alien armor. Di nagtagal, dinala si Xiaoli sa himpilan ng pulisya. Nagkataon namang nakatagpo niya si Haken, na naaresto dahil walang pagkakakilanlan. Ang dumating para palayain siya ay si Julia. Gusto ni Julia na palayain silang dalawa. Ngunit tinanggihan ni Xiaoli ang kanyang kabaitan. Kailangan muna niyang ilayo si Haken. Tapos sabi ni Haken kay Julia, nawalan ng mahalagang piraso ang kanilang barko. Ito ang sentral na kapangyarihan ng spacecraft. At ang pirasong iyon ay kasalukuyang nasa kamay ng hukbo. Nakagawa din ng mga bagong tuklas ang militar. Natuyo na ang lahat ng ilog na malapit sa dayuhan na barko. Lumilitaw na ang tubig ay isang mahalagang mapagkukunan ng enerhiya para sa dayuhan na barko. Para mas maagang umalis ang mga alien sa Earth. Nagpasya si Julia na tulungan siyang mabawi ang piraso. Agad niyang hinanap ang kanyang ama. At palihim na kinuha ang badge ng kanyang ama. Ang Haken, na may badge, ay pumasa ng walang anumang problema. Nagdisgis siya at pumasok sa laboratorio. Madali niyang tinanggal ang centerpiece ng device gamit ang isang light touch. Ang mga siyentipiko sa gilid ay nataranta lahat. Agad niyang pinatunog ang alarm nang mapansin niya. Nag-aalala ang matandang Ray sa kaligtasan ng kanyang anak. Palihim kong pinaalis sina Julia at Haken. Hindi nila alam na nasa sarili nilang sasakyan ang alien. Nagpahayag si Haken ng pagnanais na mabilis na bumalik sa barko. Ngunit ang barko ay napapaligiran ng mabibigat na puwersa. Makakakilos lang sila kapag madilim na. Hinatid ni Julia si Haken sa bahay. Napansin ni Haken na may problema sa mata ang aso ni Julia. Pagkatapos ay gumamit ng alien device upang gamutin ang mga mata ng aso. Nagulat ito kay Julia. Lalo siyang kumbinsido tungkol sa dayuhan. Sinubukan ni Haken ang pagkain sa lupa sa unang pagkakataon. Natagpuan ito ni Haken lalo na masarap. Pareho silang tumawa ng hindi sinasadya. Sa sandaling iyon, iniulat ng Ni na hinahanap si Haken. Nakuha pala siya ng surveillance camera ng lab. Sa oras na ito, umuwi na rin si Emily. Nakita ni Julia ang kanyang ama na bumalik. Agad silang nakatakas sa likod ng pinto. Dahil walang mapupuntahan, pumunta muna sila sa bahay ni Xiaojin. Doon sila nagpalit ng damit. At nakakita ako ng 2 tiket sa palabas ng Doomsday Carnival. Sigurado si Julia na hindi akalain ng kanyang ama. Ang isang takas ay may gana pa ring pumunta sa konsyerto. Nakikita mo ang excited na babae sa harap mo. Nakikipag-usap si Hekon sa pamamagitan ng kamalayan. Nagpakita sa kanya ng mundong parang panaginip. Ito ang iyong tahanan. Sa planetang ito, ang tubig ay kumakatawan sa lahat. Napagtanto ni Julia na malapit nang umalis si Haken. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkawala ay biglang lumitaw. Siya na orihinal na nagplano upang ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Parang nagkaroon ng feeling sa alien before her. Iyong intimate actions. Nauwi sa nakita ng nakababatang kapatid ng boyfriend niya. Agad niyang binalaan ang kanyang kuya. Baka malapit ka ng pagtaksilan. Pagkatapos ng concert,
Naghahanda si Julia na ibalik si Haken sa spaceship. Sa sandali ng paalam, bigla niya itong hinalikan. Ngunit bago pa makaalis si Hakon, dumating ang kasintahan kasama ang isang grupo ng mga tao sa likod. Sa harap nitong pangatlong taong nakikialam, umakyat si Xiaoli at pinalo. Noong una, hindi lumaban si Haken. Mabilis na ipinaliwanag ni Julia na si Haken ay isang alien. At sinabi pa niya na isa siyang species na nakahihigit sa tao. Lalo lang nitong ikinagalit ang kasintahan. Agad niyang sinampal si Julia. Nakita ko si Julia na inaatake. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Haken. Madali niyang natalo ang ilang tao. Naglabas ng baril si Bayfor para patayin si Haken. Pero hindi sinasadyang natamaan niya ang sarili niyang teammate. Dumating ang sandatahang lakas sa pinangyarihan sa oras na yon. Tumakas si Xiaoli at ang kanyang grupo. Si Haken ay kinuha ng sandatahang lakas. Nakita ni Xiaoli ang kanyang kapatid na pinatay. Sinisi niya si Haken sa lahat, at nagsimulang magpakalat ng chismis online. Sinasabing ang mga dayuhan ay lihim na nangangaso ng mga tao. Mabilis na kumalat ang balita online. Nawalan ng dahilan ang mga tao sa iyong pag-udyo. Hindi mabilang na mga tao ang dumating upang sundan si Xiao. Inihanda sa pag-atake sa alien spaceship. Sinisikap ng sandatahang lakas na pigilan ang karamihan. Ngunit sila ay nabulag ng puot. Sa huli, hindi nagawang labanan ng sandatahang lakas ang napakaraming tao. Gayunpaman, dose-dosenang mga mekanisadong sundalo ang lumabas sa barko. Malinaw na ayaw nilang makipag-away sa mga tao. Pinipigilan lang nito ang mga tao na lumapit sa spacecraft. Ang mga pag-atake ng tao ay tunay na nakamamatay. Patuloy silang umaatake sa mga dayuhan gamit ang mga incendiary grenade. Ang mga dayuhan ay hindi kailanman umaatake sa mga tao. Lagi silang nasa defensive. Sa panig ni Laoli, pinilit ng mataas na hierarchy. Maaari lamang nilang piliin na labanan ang mga dayuhan. Kritikal na sandali. Pinagbantaan ni Julia ang kanyang ama sa kanyang sariling buhay. Gusto niyang dalhin si Haken sa barko. Ito ang tanging paraan upang maiwasan ang digmaan. Hinayaan lang siya ng ama na makipagsapalaran. Ang ama ay maaari lamang hayaan siyang makipagsapalaran sa isang pagtatangka. Nagmaneho si Julia sa nagkakagulong mga tao. Naghahanda na iangat si Haken sa spaceship. Si Xiaoli dito ay nakikipaglaban para sa isang punto ng karangalan. Sa pagtitiis ng matinding sakit, sinuot niya ang alien armor. Isa lang ang nasa isip mo. Gusto niyang turuan ng leksyon ang alien na nagpahiya sa kanya. Sumisingil siya patungo sa dayuhan na barko nang may mahusay na momentum. Hinarangan ang kanilang dinadaanan. Sa suporta ng dayuhan na teknolohiya, medyo maliksi ang mga galaw ni Xiaoli. Agad na tumaob ang armored vehicle. Tuloy-tuloy na gumulong ang sasakyan sa lupa. Nakoma si Julia. Bumaba si Haken sa sasakyan na handang makipagkumpetensya kay Xiaoli. Gayunpaman, si Haken ay walang battle armor. Hindi man lang kaagaw ni Xiaoli. Pagkatapos ng ilang round, wala nang lakas si Haken na lumaban. Kritikal na sandali. Sumasang-ayon si Julia sa oras. Agad niyang pinaandar ang armored vehicle at sinugod si Xiao. Ang mekanikal na braso ay mahigpit na nasecure sa harap ng kotse. Si Xiao, gayunpaman, ay nagawang pilitin na tanggalin ang mekanikal na braso. Pinalayas siya ng nasirang mekanismo. Nakita niyang magkayakap sina Julia at Haken. Agad niyang pinulot ang baril sa lupa at pinaputukan sila. Sina Julia at Haken ay namatay na magkasama. Si Xiao ay kontrolado ng hukbo. Sa oras na ito, naglabas din ng ceasefire signal ang alien ship. Dinala silang dalawa ng mga dayuhan sa spaceship. At ginamit nila ang kanilang teknolohiya para tratuhin ang dalawa. Ginamit pa ni Haken ang sarili niyang lakas para iligtas ang buhay ni Julia. Sinabi ng extraterrestrial intelligence system kay Matandang Ray na ang mga tao ay isang lubhang agresibong species. Bagamat kaaya-aya ang klima ng Earth. Ngunit sa loob ng libu-libong taon, 4 bilyong tao ang namatay dahil sa karahasan. Mayroong higit sa 15,000 mga labanang militar. Upang patuloy na umunlad sa bilis na ito, ang sangkatauhan ay mawawala sa loob ng 600 taon. Binalak nilang pagmasdan ang Earth mula sa malayo. Pagkatapos lamang makumpirma na ang Earth ay hindi agresibo, ay na sila ay nakikipag-usap sa mga tao. Ngayon, pinaintindi kami ni Julia at ng kanyang ama, na mayroon pa ring mababait na tao. Sa huli, matagumpay na nabuhay muli si Julia. Isinakripisyo ni Haken ang immortalidad. Iniligtas ang buhay ni Julia. Habang si Haken ay nanatiling nawawala, iniwan niya ang Earth sakay ng barkong Sorel. Mula noong pagbisita ng mga extraterrestrial sa Earth, pinag-aaralan ng militar ang teknolohiya nito. Ngunit walang pag-unlad. Para pigilan ang mga dayuhan na bumalik, nag-install ang mga tao ng sistema ng pagsubaybay sa espasyo, malapit sa orbit ng Earth. Gayunpaman, ngayon, makalipas ang 3 taon. Isang barko na kapareho ng nauna ang lumitaw sa labas ng orbit ng Earth, upang maiwasan ang pagtuklas ng tao. Isang maliit na barko lamang ang pumasok sa Earth. Ilang sandali, ang submarino ay sumisid sa ilalim ng karagatang Pasipiko. Nakita ito ng isang mangingisda. Ngunit hindi siya sigurado kung ano yon. Ang submarino ay dahan-dahang nagtago sa ilalim ng bangkang pangisda. Malabo kong nakita ang isang figura sa loob. Sa kabilang banda, tumatakbo sa kalsada si Julia kasama ang kanyang aso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo ang aso. Siya at ang 3 bodyguard ay naghanap sandali, ngunit wala silang nakita. Napatulala ito kay Julia. Ang hukbo ay nagtalaga ng mga bodyguard sa kanyang tabi. Sa katunayan, dahil yon sa bracelet sa kanyang pulso. Pag-unawa lamang kung paano ito gumagana. Maaaring makabisado ang teknolohiya ng dayuhan. Araw-araw pagkatapos ng klase,
Dadalhin si Julia sa laboratorio upang mapag-aralan ng mga siyentipiko ang mga sikreto dito. Ang taong responsable para sa mga eksperimento ay walang iba kundi sarili mong ama. Naawa si matandang Lei sa kanyang anak. Ngunit bilang isang pambansang pinuno, wala siyang choice kundi gawin ito. Natuklasan ng mga siyentipiko na kapag siya ay nasa negatibong kalagayan, maaaring makabuo ng matinding reaksyon. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa siyentipikong pananaliksik. Kaya dinala ng militar ang dating kasintahang si Xiao Li para kausapin siya. Nakita ni Yulia ang pagdating ni Xiao Li. Ang mga emosyon ay naging lubhang matindi. Patuloy na ginamit ng mga siyentipiko si Xiao Li upang pasiglahin siya. Nagiging sanhi ng pagkawala ng emosyonal na kontrol ni Yulia. Isang malakas na enerhiya ang pinakawalan. Dahil sa sitwasyon, mabilis na itinigil ni Ilay ang eksperimento. Ang makita ang kanyang anak na babae na walang magawa. Nangako siya na hindi na magkakaroon ng ganitong mga eksperimento. Gayunpaman, hindi na nagtiwala si Yulia sa kanyang ama. Dumating na ang gabi. Mag-isa siyang pumunta sa bar para lunurin ang kanyang kalungkutan. Natuklasan ng mga siyentipiko na noong siya ay nakakaranas ng mga negatibong emosyon. Apalagi yang di belakang rumah ini, yang di depan rumah udah lumayan tumbuh banyak yang